Tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Sa pag-amin ni Congresswoman Jerbel Loistro, mga kababayan, na itinago niya yung asawa niya sa kasagsagan ng rape case nito, ano bang mga criminal at administrative liabilities niya? Bakit hindi siya pinapaimbestigahan ng Integrated Bar of the Philippines? At bakit hanggang ngayon wala mang kahit isa na abogado or sino mang naghain ng reklamo tungkol dito kay Congresswoman Jerbel Loistro, mga kababayan, na lantaran namang inamin niya na itinago niya ang kanyang asawa. So, ito ang mga magiging criminal at administrative liabilities niya kung sakasakali, mga kababayan, na may maghain ng reklamo laban sa kanya. So sa criminal liability tayo, mga kababayan, una, Presidential Decree 1829, obstruction of justice. May kulong ito ng 4 hanggang 6 na taon, mga kababayan, itong obstruction of justice. Tinago niya yung taong hinahanap sa batas. Sa Revised Penal Code naman, mga kababayan, sa Article 208, dereliction of duty, mga kababayan, bilang public official. Mayroon din itong imprisonment at saka suspension. Itong Revised Penal Code Article 208. Sa kasong administratibo naman, mga kababayan, pwede siyang maharap sa perpetual disqualification. Itong sa Section 2 Presidential Decree 1829, perpetual disqualification. Hindi na siya pwedeng tumakbo alinmang posisyon sa gobyerno at hindi na siya pwedeng hawak ng mga katungkulan sa gobyerno, mga kababayan. So, perpetual disqualification. Under din sa Code of Conduct, nakabayulit din siya sa Republic Act 6713. Lalong-lalo na halal siya at public official siya. Nagbayulit siya sa Republic Act 6713, Code of Conduct of Public Officials. At ito pa, mga kababayan, itong malupit, disbarment. Administrative action sana ito na gagawin ng mga abogado na mga membro ng Integrated Bar of the Philippines. Itong betrayal of public trust. Abogada siya. Nilabag niya ang batas, mga kababayan. So, in relation ito sa obstruction of justice, magiging ground ito na madisbar siya. Matanggalan siya ng lisensya bilang isang abogada. So ngayon, mga kababayan, nag-ingay ito si Attorney Guanzon. Ang sabi niya, bakit umano walang member ng Integrated Bar of the Philippines? Itong IBP, mga kababayan, ito yung grupo ng lahat na abogado sa Pilipinas. Hinamon ngayon ni Attorney Guanzon, maingay ito si Attorney Guanzon ngayon dito kay Congresswoman Jerbel Loistro. Ang sabi ni Attorney Guanzon, bakit umano walang naghahain ng reklamo dito sa sinasabi ni Congresswoman Jerbel Loistro? Bilang mambabatas, ipasok siya dito sa disbarment. Lantarang inamin niya, mga kababayan, nandiyan sa video, inamin niya. So ngayon, itong si Jerbel Loistro, mga kababayan, anytime soon, mayroong magano nito. May magrereklamo nito, May magrereklamo talaga nito. Tingnan niyo. Siguro na si kaso ito ng mga, sabihin na natin, yung mga DDE supporters na mga abogado. Kagaya nila Attorney Topacio, mga maiingay ngayon. Si Attorney Mike Defensor, si Attorney Respicio, si dating Congressman na Paras. Yun yung mga yung grupo nila ngayon.
Sana may maghain ng reklamo niyan. Yan ni Congresswoman Jerbel Luistro para malalaman natin kung talaga bang karapat-dapat ba siya na hahawak dyan sa pwesto niya bilang chairwoman ng Justice Committee ng mababang kapulungan, mga kababayan. Kung saan nagbabalangkas, nagsisiyasat sa impeachment case ngayon ni Vice President Sara. So, antabayan na natin ito. Bigyan ko kayo ng update kung sakasakali man na mayroong maghain ng kaukulang reklamo nito sa Integrated Bar of the Philippines. Alam ko sa IBP ito, itong disbarment Kahit itong disbarment lang, pasok nito kasi, pero kapag may maghain ng reklamo nito, mga kababayan, lahat na ito, kriminal at saka itong administrative. Ito ang pinagtataka ko, itong mga kababaihan ngayon na women's right advocates, yung mga karapatan ng mga kababaihan ang tinitingnan nila. Nung si Congressman na Bong Suntay, mga kababayan, nagkandara pa agad sila ng hain ng kaukulang kaso sa Ethics Committee. Yung kay Bong Suntay, natatandaan nyo pa, kamakailan lang yun Itong mga Gabriela, itong mga Makabayan Black. Kayong mga Makabayan Black, o kung sino man dyan yung mga women's advocates, bakit hindi ninyo sampahan ng reklamo ito si Congresswoman Jerbel Luistro? Na ito, maliwanag pa kaysa sikat ng araw, mga kababayan, na itinago niya ang asawa niya, dahil sa reklamong panggagahasa, rape. So kayo, mga kababaihang mga advocates for women's kuno, tinitingnan nyo ng mga karapatan ng mga kababaihan. Rape case, ginahasa ang isang babae nitong asawa ni Congresswoman Jerbel Luistro, Although sabi na-dismiss na ito, pero the nature na panggahagahasa ang kaso nito, dapat maalarma kayo. Dahil ba'y kaalyado, dahil ba'y nasa administrasyon, tahimik kayo, dapat makukumahog kayo. Kasi mas matindi pa yan kaysa kay Bong Suntay. Kay Bong Suntay, salita lang yun. Itong asawa ni Jerbel Luistro na itinago niya nung nakakaso ng panggagahasa, rape, at inamin nito ni Jerbel Luistro na itinago niya. Kayong mga kababaihang nagkandara pa kayo agad pag-file ng ethics complaint ni Bong Suntay. Bakit tahimik kayo niyan sa kaso ng asawa niya, Jerbel Luistro? Sampahan nyo ng administratibo sa Ethics Committee at saka sa Integrated Bar of the Philippines. Tingnan natin kung totoo ba kayong advocate ng human rights para sa kababaihan.